Broadcasting Center, DZME, 15 Problema yung ano, live streaming. ang Radyo Offline. Magpupuntahan riders, dealers at manufacturers ang palatuntunan motosiklo. Eksklusibo nating alamin ang mga saloobin, programa at hinaing ng mga dealers at manufacturers ng mga motosiklo. Mapapakinggan ang kakaibang panayan kasama ang mga gumamit nito, Riders Association at mga opisyal ng mga concerned na ahensya ng gobyerno. Motosiklo eksklusibo. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:30 hanggang 3 ng hapon kasama sina Sir Apo, Ma'am Alice at Sir Edwin. Dito pa rin sa Hindi ka DZME nakikita. 1530 ang Radyo 1 Motosiklo eksklusibo. Ang programa nito ay handog sa inyo na Hataw 150cc, ang heavy-duty Naka-open na yan, bro. model ng TMR Motorcycle Insurance. Quality did not be expensive. Narito na ang ating mga katulong, sina Sir Apo, Ma'am Alice at Sir Edwin sa natatanging palatuntunan sa radyo, motosiklo eksklusibo. Okay, magandang hapon po sa aming mga giliw na tagapakinig. Pasensya na po, last Friday wala tayo at kailangan magbigay daan tayo sa isang napaka-importanteng event ng ating bansa, ang pagproproklama kung may sala o walang sala ang ating punong mahistrado na walang iba kundi si CJ Corona. Ayan po mga kaibigan, kaya po wala tayo dahil we strongly believe that that event is so important that we have to give way to the airing and for the coverage of that particular hearing. So nandito na po tayo muli. Biyernes na naman po, and today is June 1 mga kaibigan. Unang Biyernes, first Friday. Sa lahat po ng ating mga kapatid ng Katoliko, today you have an obligation to hear Mass because today is the first Friday of the month. Okay. So mga kaibigan, doon po sa inyo na mga gustong sumali po sa ating usapin, ang ating bisita po in a little while mga kaibigan ay ilan ba sila? 1, 2, 3, 4, 5, 5 magigiting, magagandang lalaki, mga pogi, ayan, at meron doon isa. Pwede po kayong magdulog sa kanya. Ang pangalan po niya walang iba kundi si Dear Kuya Cesar. Yan mga kaibigan. Siyempre, binibuild up ko yan. Kaibigan po natin lahat yan. Pero anyway mga kaibigan, ito po ang ating mga contact numbers. If you like to call us po dito sa loob ng studio mismo sa DZME, tawag lamang po sa telephone number 332-9923 and 332-9926. At kung gusto nyo naman mag-text, pwede po kayo mag-text sa 0908-168-3762, 0916-606-4354. At kung kayo naman po ay may computer, I just don't know, medyo nagwawala daw ang aming live streaming dito, nag-offline. Pero in any rate, login lamang po kayo sa www.dzme1530.com. Yan po mga kaibigan ang aming mga contact numbers. Just in case you like to give us a call. Okay. Of course mga kaibigan, we would like to thank once more Suzuki Philippines for renewing their support to our program here at Motorsiklo Eksklusibo. Maraming salamat po kay Mr. Satoshi Uchida and Ma'am Lynn ng Suzuki Philippines for renewing their support to our program. And of course, news from Suzuki. Kapag bumili po kayo ng GD100 nila mga kaibigan, meron po kayong libreng jacket na napakaganda. At sabi nga nila, ang pinaka-practical na motorsiklo para sa masang Pilipino ay walang iba kundi ang GD110. And of course mga kaibigan, magle-level up po tayo this summer
ride the all-new Suzuki Next 115 scooter. And of course, kapag bumili po kayo ng kanilang all-new Suzuki Next 115 scooter, magkakaroon po kayo ng free special edition na Rudy Project backpack. Yan mga kaibigan. Of course, napakaganda po niyan. And of course, mga kaibigan, na Suzuki Invasion po ay nasa Lingayen Public Plaza, Lingayen, Pangasinan. Mula po yan kahapon, ngayon, at bukas. Yan po mga kaibigan. And of course, napakaraming pakulo po. Nandyan din po ang ating internet sensation na walang iba kundi si Ramon Bautista. And of course, magkakaroon din po ng Suzuki Night Market. At iniimbitahan po ng Suzuki ang lahat ng mga entrepreneurs na pumunta at magbenta ng kanilang produkto. Libre po ang pwesto during the invasion. At sa lahat po ng mga mayroong mga Suzuki na motor, may libreng check-up and change oil starting 1 p.m. in the afternoon. Araw-araw po yan mula ng May 31, June 1, and June 2. Yan po mga kaibigan. And of course, if you like to know more about Suzuki Philippines, just go to the Facebook, hanapin nyo Suzuki Bikers Fed, and you will get to know all about the activities, the events of Suzuki Philippines. Of course, mga kaibigan, ang Turbo Suzuki Cup, gaganapin po yan sa linggo sa Binalonan Airport, Pangasinan. This is powered by Phoenix Cyclomax Motorcycle Oil. Ito po ay isang motorcycle drag race, kaya doon sa mga mahilig makipagkarera, dito po tayo magpunta sa Turbo Suzuki Cup 2010 sa June 3 po yan, sa Binalonan Airport, Pangasinan. And of course, ang kanilang Regional Underbone Grand Prix, gaganapin din po yan, sabay itong linggo na to, sa Victoria Mall, sa Victoria Plaza, Victoria Mall, Davao City. Of course, ang kanilang suporta sa football ay hindi po matatawaran mga kaibigan. Ganun po kamahal ng Suzuki ang ating sports, lalong-lalo na sa football. And Suzuki Philippines is one of the major sponsor ng under 23 years old ng ating football. So sa Luzon po mga kaibigan, ito po ang kanilang elimination at ito na po ang regional qualifiers. Sa Luzon, Masbate Football Association, Laguna Football Association, Baguio Benguet Football Association. Sa Visayas naman po, Negros Occidental Football Association, Iloilo Football Association, and Cebu Football Association. While in Mindanao, sa North Cotabato Football Association. Sa Iligan naman po, ang pumasok po ay ang Iligan Lanao del Norte Football Association, Davao Football Association, at ang Zamboanga del Norte Dipolog Football Association. Yan po mga kaibigan ang mga nangyayari sa ating kaibigan from Suzuki Philippines. Okay. Napakarami po nating event last month, pero pagpasok ng June mga kaibigan, medyo kumonte dahil pasukan na po. Alam nyo naman, malapit na po ang unang araw ng pagpasok. I believe sa ating mga kapatid na pumapasok po sa pang-government na school, June 4 na po ang first day of classes. Sa mga private school yata, June 13 pa, after ng ating Independence Day. Pero mga kaibigan, meron na naman po magaganap na isang napakagandang karera sa June 3. Round 1 po ito ng IR Cup presented by Castrol Philippines. Magaganap po yan sa Carmona Racetrack. So yung lahat ng mga may hilig sa karera, tulad nga po ng in-announce ko, kaya medyo paus po tayo ngayon dahil last Sunday, tayo po ang nabigyan ng pagkakataon na hawakan yung mikropono, and the last race was one of the most exciting race. Tulad nga po ng in-announce ko doon last Sunday, the last race should be and must be the most exciting dahil yung 1, 2, 3, yung nangunguna, Anthony Roman, Marvin Magulabnan, and Rizaldi Canare, biglang nagkarambola, biglang pumasok yung 4, 5, 6, sila ang nagwagi. Kaya si Papa Jeff Chan, congratulations, ang ngiti mo hanggang langit. Talagang, sabi nga nila, bilog ang gulong.
Hanggat hindi pa tapos, hindi pa natin malaman kung sino ang panalo. Pero napakalayo na po nung unang tatlo bago nagkaroon ng insidente. And of course, last Sunday was also not a perfect race day dahil napakaraming mga insidente or aksidente na nangyari. Pero buti na lang po at nandun po ang ating mga medic. Yan po mga kaibigan. And of course, sa June 10, ang round 2 naman, gaganapin po yan sa Batangas Racing Circuit. So doon sa mga mahilig sa karera, June 3 and June 10, mark those 2 Sundays. Punta po kayo, hindi po kayo magsisisi. Pero pasensya na po, sa June 10, birthday po ng aking may bahay. Kaya nasa bahay lang po ako. Hindi po ako makapunta ng Batangas. Pasensya na po kayo. Sa June 15 naman mga kaibigan, ito po isa sa ating paboritong ginagawa ng mga riders, ang RFAC. June 15, biyahe po ang Ride for a Cause. Pupunta po sila ng Mugpog, Marinduque. As of this morning, there are already 120 riders who will join them in going to Marinduque. Pupunta po sila sa daycare ng Tarug, Kapayang Elementary School, Bintakay Elementary School. And of course, mga kaibigan, we would like to thank William Mirambil ng Marinduque Riders Club. Maraming salamat, William, sa pag-scout ng area at sa pagtanggap mo sa lahat ng mga riders na patutungo sa Marinduque. Sana alagaan mo sila, sana mapasaya mo sila. Okay, so mga kaibigan, ang RFAC po ay may biyahe June 19 at meron na rin pong 6 na miyembro ng Tunog Pinoy Radio. Yan, nasasama po sa kanila. Of course, mga kaibigan, ito po isang petsa na hindi nyo dapat kalimutan dahil pag nalimutan nyo, kawawa naman po ako. Huwag nyo kakalimutan to. August 19, mga kaibigan, 3rd year anniversary na po ng Motorsiklo Eksklusibo. Confirm na po ang venue natin, Tagaytay Convention Center. Hindi po yan doon sa sports complex, ha. Last year po sa sports complex tayo. This year yun sa bandang unahan. Doon sa may parang arko na hindi ko malaman kung triangle o patusok or antena yung papunta sa langit or whatever. Basta doon sa may parang corona. Hindi corona nung casino, ha. Bago dumating ng Pagcor. Kasi kayo, pag nakarinig ng corona doon sa Tagaytay, yung Pagcor, may corona rin sila doon. Baka doon po kayo magpunta, hindi po. Doon po sa may Crown, pagkakanan nyo, galing sa highway, andun na po yung Tagaytay Convention Center. So, mas malaki po itong lugar, mas maraming parking space for all the riders. Sana mga riders, please support our 3rd year anniversary at kita-kita po tayo dyan. I promise this year to be another wonderful year, another relaxed mode po muna tayo. Malay nyo, may 3 riders ulit together with their back rider na makapunta ng Boracay. Last year, 2 di ba? Nagpa-fly tayo last year ng 2 rider papuntang Boracay together with their authorized back rider or unauthorized back rider. Bahala na kayo dyan. Basta ako magpapa-fly. Sana this year, supportahan po muli tayo ng CES Air. Bigyan tayo ng 3 ticket dahil 3rd year anniversary na po natin. Yan mga kaibigan, napakarami po mangyayari sa ating industriya. Of course, again, nagpapaalala po tayo sa lahat ng mga riders, kahit po signal na po. Sabi nga ng Pag-asa, today is the first day of the rainy season. Today, June 1 is the first day officially in-announce na rainy season na po. So, ingat-ingat mga riders, minsan mainit, minsan bigla bubuhos ang ulan, minsan madulas ang kalye. Again, check your tires bago po kayo tumakbo. T-Clocks, don't forget. Sa Facebook, may bago po sila, pero medyo bastos, pero madaling tandaan. Sabi nga nung isang